Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa kaalaman at misteryo. Ako ang inyong gabay sa mundo ng mga sinaunang paniniwala, nakatagong tradisyon at mga lihim na bumubulong mula sa nakalipas. Ngayon, sisiyasatin natin ang isang araw na puno ng kapangyarihan at kahulugan, ang ikadupes ng Oktubre. Sa bawat pag-ikot ng araw, mayroong isang enerhiya na humuhubog sa ating kapalaran, nagbibigay babala at nagbubukas ng mga pintuan sa di nakikita. Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng petsa sa kalendaryo. Ito ay isang salubungan ng pananampalataya, kasaysayan at mga babala na ibinubulong ng hangin. Ngayong ikaduwabasa na ng Oktubre, mayroong isang kakaibang lambong na bumabalot sa mundo. Isang lambong na nagpapahintulot sa atin na maramdaman ang bigat ng nakaraan at ang pangako ng hinaharap. Ito ang araw kung kailan ang mga pader sa pagitan ng ating mundo at ng mga espiritu ay tila mas manipis, kung kailan ang mga panalangin ay mas malalim na umaabot at ang mga lumang pamahiin ay may higit na kapangyarihan. Humanda kayong maglakbay sa isang paglalayag na magbubunyag sa mga lihim ng araw na ito na may mga tradisyon, babala at mga himalang sumasayaw sa gitna ng pananampalataya at misteryo. Sa ating kultura, ang ikadubam ng Oktubre ay kadalasang nababalot sa diwa ng debosyon, paggunita at paghahanap ng proteksyon. Bagamat hindi ito pambansang holiday, ang petsang ito ay malalim na nakaugat sa puso ng mga Pilipino, lalo na't ito ang ikalawang linggo ng Oktubre sa taong 2025, isang araw na kasing halaga ng ginto para sa mga deboto ng mahal na birhen. Ang araw na ito ay sumasalamin sa ating pagiging malapit sa kalikasan at sa ating araw-araw na pamumuhay. Ito ang panahong naghahanda tayo para sa pagbabago ng panahon at kasabay nito, ang ating kaluluwa ay naghahanap ng kapayapaan at gabay mula sa mga mas mataas na kapangyarihan. Ito ay tinatawag ng marami bilang araw ng Lanabal, isang petsa na nagpapahiwatig ng matinding pananampalataya at pagtitiwala sa banal na proteksyon. Sa relihiyosong konteksto, ang ikadosa na ng Oktubre sa 2025 ay nagmamarka ng mahalagang pagdiriwang para sa mga Katoliko sa Pilipinas, ang kapistahan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila. Ito ay hindi lamang isang paggunita. Ito ay isang muling pagpapatibay ng pananampalataya na sumubok sa panahon. Ang mahal na birhen ng La Naval ay kinikilala bilang tagapagtanggol ng Pilipinas, isang patrona na nagpatunay ng kanyang kapangyarihan sa mga kritikal na sandali ng ating kasaysayan. Sa kanya, ang mga tao ay lumalapit dala ang kanilang mga panalangin para sa kalusugan ng katawan at kaluluwa, para sa masaganang ani na magpapakain sa kanilang pamilya, para sa isang mapayapang pamumuhay sa gitna ng kaguluhan, at para sa paghahanap ng tamang kapareha at matibay na pagsasama. Ang mga magulang ay dumudulog din para sa proteksyon at gabay ng kanilang mga anak, at ang mga may sakit ay humihingi ng himala at paggaling. Marahil, sa ilalim ng pananampalatayang Katoliko ay naroon pa rin ang mga sinaunang ugat ng ating mga ninuno na naniniwala sa mga anito at diwata, mga espiritu ng kalikasan at mga ninuno na nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan. Ang debosyon sa mahal na birhen ay tila isang tulay na nag-uugnay sa mga sinaunang paniniwala ng ating lahi sa modernong pananampalataya, kung saan ang paggalang sa kalikasan at sa mga espiritu ay nababalot sa pag-asa at pagmamahal sa Diyos. Ngunit, sino nga ba ang mahal na birhen ng La Naval at ano ang kanyang kwento? Ito ay isang kwento ng pananampalataya, kagitingan at mga himalang nagpatibay sa diwa ng mga Pilipino. Nagsimula ang lahat noong ika-17th siglo nang ang Pilipinas ay nasa bingit ng panganib mula sa mga mananakop na Olandes.
Sa pagitan ng 1646 at 1647, nagkaroon ng serye ng 5 matitinding labanan sa dagat. Ang mga puwersa ng Kastila at Pilipino, bagamat mas kakaunti at mas mahina sa kagamitan, ay kinailangan harapin ang mas malakas na hukbo ng mga Olandes. Ang mga sundalo, kasama ang mga Dominican friar, ay buong pusong nagdasal sa mahal na birhen ng Santo Rosario, nangako na maglalakad ng nakayapak at magsasagawa ng isang debosyon kung sila ay mananalo. Isipin ninyo ang takot, ang kawalan ng pag-asa habang ang bawat alon ay nagdadala ng banta ng digmaan. Ngunit sa gitna ng dilim, kumapit sila sa pag-asa. Sa hindi maipaliwanag na paraan, sa 5 labanan, ang mga Pilipino at Kastila ay nagwagi laban sa mas malaking puwersa ng Olandes na walang ibang ipinagkaloob kundi ang kanilang pananampalataya at ang kanilang tiwala sa mahal na birhen. Ang mga tagumpay na ito ay kinilala bilang mga himala at ang debosyon sa Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila, ay ipinanganak. Ang imahe ng mahal na birhen na inukit mula sa garing noong 1593 ay naging simbolo ng proteksyon, pag-asa at kapangyarihan ng pananampalataya. Ang kanyang imahe ay may korona at nagtataglay ng setro, simbolo ng kanyang pagiging reyna ng Pilipinas. Tuwing kapistahan, ang kanyang karosa ay pinalalamutian ng libu-libong bulaklak at binubuhat sa balikat ng mga deboto sa isang makasaysayang prosesyon sa Maynila na nagpapatunay na ang pananampalataya ay kayang labanan ang anumang hamon. Ang kwento ng Lanaval ay hindi lamang tungkol sa isang estatwa. Ito ay tungkol sa diwa ng pagkakaisa, pag-asa at matinding pananampalataya na bumuhay sa isang bansa sa pinakamadilim nitong oras. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran na ibinubulong ng araw na ito. Mga pamahiing pambayan. 1. Panahon. Kung umulan sa araw na ito, tanda iyan ng mga pagsubok na darating ngunit susundan ng masaganang biyaya. Ibig sabihin, ang bawat patak ng ulan ay naghuhugas ng mga balakid at nagbibigay daan sa pag-asa. Ngunit kung sa gitna ng ulan ay biglang sumilay ang araw at lumiwanag ang kalangitan, ito ay isang malinaw na senyales na ang mga pagsubok ay malalampasan at ang hinaharap ay magiging maliwanag at payapa. Ang araw at ulan sa iisang pagkakataon ay isang malakas na mensahe mula sa kalikasan. 2. Ani at kasaganaan. Kung makakita ka ng maraming insekto sa iyong hardin na abala sa pagtitipon ng pagkain, ito ay isang senyales ng magandang ani at kasaganaan sa darating na panahon. Ipinapakita nito na ang kalikasan ay abala sa paghahanda para sa masaganang buhay at tayo rin ay dapat maging masigasig. 3. Hayop. Ang pagdapo ng isang paru-paro sa iyong balikat ay nagpapahiwatig ng darating na magandang balita o isang bagong simula na magdadala ng kagalakan. Ngunit kung makakita ka ng isang itim na pusa na tumawid sa iyong landas, lalo na malapit sa tubig, mag-ingat ka. Hindi ito palaging masama, ngunit isang babala na maging maingat sa mga desisyon at iwasan ng peligroso. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa higit na pag-iingat at pagmamasid. Par, bahay at pera. Ang hindi inaasahang pagkahulog ng mga barya sa sahig habang naglilinis o naglilipat ng gamit ay isang tanda ng darating na hindi inaasahang pinansyal na biyaya. Maaaring ito ay isang bonus, isang regalo o isang hindi inaasahang kita. Kung makahanap ka naman ng lumang susi sa hindi inaasahang lugar, ito ay nagpapahiwatig na may isang pinto ng oportunidad na magbubukas para sa iyo, na magdadala ng bagong yaman o kaalaman. 5. Katawan. Kung ang iyong kaliwang palad ay nangangati, sinasabing may darating na pera. Ngunit kung ang kanan naman, may lalabas na pera. Ang pamahiing ito ay nagpapaalala sa atin na ang daloy ng pera ay natural,
may pumapasok at may lumalabas. Ito ay isang paalala na balansehin ang paggastos at pag-iipon. 6. Pagkain. Kung aksidenteng matumba ang bigas mula sa supot habang naglilipat, ito ay senyalis ng kasaganahan sa darating na buwan. Ang bawat butil ay simbolo ng biyaya. 7. Gamit sa bahay. Kung biglang mabasag ang isang salamin ng walang dahilan, ito ay isang malakas na babala na may paparating na pagsubok sa pamilya. Hindi ito masamang kapalaran sa mahabang panahon, ngunit isang paalala na maging mapagmatyag at magkaisa bilang pamilya. Ito ay oras upang pagtibayin ang mga ugnayan at magdasal para sa proteksyon. Mga kahulugan ng panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay may kakaibang bigat at kahulugan dahil ang manipis na tabing sa pagitan ng mga mundo ay nagbibigay daan sa mga mensahe mula sa kabilang panig. Panaginip tungkol sa tubig. Ang malinaw at payapang tubig ay sumisimbolo sa emosyonal na paglilinis, kapayapaan sa loob, at paglago ng espiritual. Kung ang tubig ay maalon o madilim, ito ay nagpapahiwatig ng mga emosyonal na hamon o pagsubok na kailangan mong harapin. Ito ay paalala na maging handa sa mga pagbabago at magtiwala sa iyong kakayahang lumangoy sa anumang sitwasyon. Panaginip tungkol sa liwanag o isang babaeng figura, ina. Ang mga panaginip na may maliwanag na liwanag o ang paglitaw ng isang ina o matandang babae ay nagpapahiwatig ng banal na gabay, proteksyon at pag-asa. Ito ay isang senyales na hindi ka nag-iisa at mayroong nagbabantay sa iyo mula sa itaas. Maaari ring sumisimbolo ito sa karunungan at patnubay mula sa iyong mga ninuno o sa banal na birhen mismo. Panaginip tungkol sa lumang bahay o mga ninuno. Kung nanaginip ka ng isang lumang bahay, lalo na ang iyong lumang tahanan, ito ay nagpapahiwatig ng malalim na koneksyon sa iyong mga ninuno at sa iyong pinagmulan. Ang mga lumang bahay ay may taglay na lihim at karunungan. Maaaring mayroon kang dapat matutunan mula sa nakaraan o kailangan mong balikan ang iyong mga ugat upang makahanap ng sagot sa iyong kasalukuyang problema. Panaginip tungkol sa susi o pinto. Ang mga panaginip na may susi o nagbubukas ng pinto ay nagpapahiwatig ng mga bagong oportunidad, paglutas ng problema, o pagtuklas ng mga nakatagong kaalaman. Ang pagbubukas ng pinto ay simbolo ng pagpasok sa isang bagong yugto ng buhay, habang ang pagsasara ng pinto ay nangangahulugang pagtapos ng isang kabanata o pagputol ng koneksyon sa isang bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. Panaginip tungkol sa rosas o bulaklak. Ang mga rosas, lalo na ang puti, ay sumisimbolo sa kapurihan, pag-ibig at banal na interbensyon. Ang makita ang isang nagliliwanag na bulaklak ay nangangahulugang paggaling o kapayapaan sa iyong puso. Mga isinilang sa araw na ito. Ang mga ipinanganak sa ikadobasa ng Oktubre ay kadalasang pinagkalooban ng kakaibang tapang at tibay ng loob. Sila ay itinuturing na mga kaluluwang may malakas na pananampalataya na natural na tagapagtanggol ng kanilang mga mahal sa buhay at ng mga prinsipyo na kanilang pinaniniwalaan. Ang mga individual na ito ay madalas na may likas na intuisyon na nagpapahintulot sa kanila na makakita ng mga bagay na lampas sa panlabas na anyo. Sila ay may kakayahang maging mahusay na pinuno, tagapayo o manggagamot na may kakayahang magdala ng pag-asa at paggaling sa iba. Subalit, ang kanilang malalim na koneksyon sa damdamin at sa nakaraan ay maaari rin magpabigat sa kanila. Kaya't mahalaga na matuto silang magpagaan ng kanilang mga pasanin at magtiwala sa proseso ng buhay. Sila ay mga taong may malalim na pagmamahal sa pamilya at sa komunidad at handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng mas nakararami. Ang kanilang tadhana
ay karaniwang nakasulat sa pagbibigay serbisyo at pagprotekta sa mga mahihina, mga pangalan ng kapangyarihan at pananampalataya. Sa araw na ito, na binabalot ng debosyon sa mahal na birhen ng Lanaval, nagbibigay pugay tayo sa mga pangalan na nagdadala ng kapangyarihan at pananampalataya. Bagamat wala tayong name days sa tradisyonal na kahulugan ng kanluran, binibigyan natin ng espesyal na pagpapahalaga ang mga pangalang sumasalamin sa diwa ng araw. Kabilang dito ang mga pangalang gaya ng Maria, Marites, Marisa, Maricel, Rosario, Victoria, Naval, Emmanuel, Gabriel, Esperanza, at Pilar. Ang mga pangalang ito ay nagdadala ng mga kahulugang tulad ng bituin ng dagat, Rosario, tagumpay, Diyos sumasa atin, sugo ng Diyos, pag-asa, at haligi. Kunin natin ang pangalan na Maria. Ang Maria ay isang pangalan na may malalim na kahulugan sa halos lahat ng kultura, ngunit sa Pilipinas, ito ay simbolo ng dalisay na pag-ibig, pag-asa, at matinding pananampalataya. Ang mga tinatawag na Maria ay kadalasang may malambing na puso, mapagkalinga, at may matinding intuisyon. Sila ay may kakayahang magbigay ng kapayapaan at lakas sa kanilang paligid, at madalas silang maging haligi ng kanilang pamilya at komunidad. Ang kanilang tadhana ay karaniwang may koneksyon sa pagmamahal, pag-aalaga, at pagiging inspirasyon sa iba. Sila ay mga ilaw na gumagabay sa dilim. Ngayon, dumako tayo sa mga tradisyon at ritual na dapat nating isagawa sa araw na ito upang maakit ang biyaya at proteksyon. 1. Pagdalo sa banal na misa at pagdarasal ng rosaryo. Layunin. Upang humingi ng banal na proteksyon, pasasalamat sa mga biyayang natanggap at pagtibayin ang pananampalataya. Naniniwala tayo na sa araw na ito, ang mga panalangin ay mas malakas at mas mabilis na naririnig. Ano ang kailangan? Ang iyong puso, debosyon, at isang rosaryo, kung mayroon. Kailan at paano gagawin? Dumalo sa banal na misa sa iyong parokya, lalo na sa mga simbahan na may debosyon sa mahal na birhen ng Lanaval o ng Santo Rosario. Kung hindi makadalo sa simbahan, maglaan ng oras sa bahay upang magdasal ng Santo Rosario kasama ang iyong pamilya. Ihanda ang isang lugar na tahimik, maglagay ng imahe o rebulto ng birhen, magsindi ng kandila at buong pusong magdasal. Magbigay pugay sa bawat misteryo at pagnilayan ang buhay ni Kristo at ni Maria. Text ng panalangin, maikli. Mahal na Birhen ng Lanaval, sa iyo kami dumudulog. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong banal na proteksyon. Gabayan mo kami sa mga hamon ng buhay at palakasin ang aming pananampalataya. Amen. Pagkatapos, manatili sa katahimikan, sandali upang damhin ang presensya at kapayapaan. Maaari kang magsindi ng kandila sa bahay bilang patuloy na simbolo ng iyong panalangin at pag-asa. 2. Paghahandog ng bulaklak at pagsisindi ng kandila. Layunin. Isang visual na representasyon ng iyong pagmamahal, pasasalamat at pag-asa. Ang bulaklak ay sumisimbolo sa kagandahan at pagiging sariwa, habang ang kandila ay simbolo ng liwanag, pananampalataya at patuloy na panalangin. Ano ang kailangan? Mga sariwang bulaklak, lalo na puti o asul na mga kulay ng birhen, at mga kandila, puti o asul. Kailan at paano gagawin? Sa iyong tahanan, sa isang altar o isang malinis na espasyo, maglagay ng sariwang bulaklak sa harap ng imahe ng mahal na birhen. Magsindi ng kandila at tahimik na magdasal, iniisip ang iyong mga hangarin at pasasalamat. Kung ikaw ay nasa simbahan, maaari kang mag-alay ng bulaklak at magsindi ng kandila sa altar ng birhen. Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog hanggang matapos sa ligtas na paraan. Regular na palitan ang mga bulaklak,
lalo na kung nalalanta na. 3. Pagbabasbas ng tahanan at sasakyan sa sarili. Layunin: upang linisin ang espasyo mula sa negatibong enerhiya at humingi ng banal na proteksyon para sa mga naninirahan at sa mga naglalakbay. Ano ang kailangan? Banal na tubig, kung mayroon; kung wala ay ordinaryong tubig na binasbasan ng panalangin, isang sanga ng halaman o kamay para ipansaboy at pananampalataya. Kailan at paano gagawin? Sa loob ng bahay, maglakad sa bawat silid, mula sa itaas pababa. Sabuyan ng banal na tubig ang bawat sulok habang nagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, naway ang pagbasbas na ito ay magdala ng kapayapaan, proteksyon, at pag-ibig sa tahanan na ito. Palayasin ng lahat ng kasamaan at negatibong enerhiya. Amen. Gawin din ito sa iyong sasakyan bago lumabas. Mag-cross sa bawat saboy ng tubig. Pagkatapos, magpasalamat sa proteksyong ipinagkaloob. Maaari kang maglagay ng maliliit na imahe ng mga santo o rosaryo sa mga kritikal na bahagi ng bahay o sasakyan. 4. Pagsasagawa ng pangalap ng biyaya, ritual ng kasaganaan. Layunin: upang maakit ang kasaganaan at magandang kapalaran sa bahay at pamilya. Ito ay isang ritual na nakasentro sa pagpapakita ng pasasalamat at pagtanggap ng mga biyaya. Ano ang kailangan? Isang mangkok ng sariwang tubig, ilang barya, mga 5 hanggang 7, sariwang dahon ng bayabas o laurel, at isang berdeng kandila. Kailan at paano gagawin? Sa isang tahimik na bahagi ng bahay, mas mainam sa sala o kusina, ilagay ang mangkok ng tubig. Hayaan itong umupo sa loob ng 5 minuto. Ilagay ang mga barya at dahon sa tubig. Sindihan ang berdeng kandila sa tabi ng mangkok. Habang nakatingin sa tubig, dasalin ang mga sumusunod. Kalikasan at banal na kapangyarihan, pinasasalamatan ko kayo sa mga biyayang natanggap. Buksan ang mga pintuan ng kasaganaan, yaman at kalusugan sa aking tahanan. Naway ang bawat butil ng biyaya ay dumaloy at manatili. Salamat, salamat, salamat. Ilagay ang iyong mga kamay sa itaas ng mangkok. Damhin ang enerhiya. Ang dahon ng bayabas o laurel ay pinaniniwalaang umaakit ng pera at tagumpay. Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog hanggang sa matapos sa ligtas na paraan. Ang tubig na may barya at dahon ay ilagay sa ilalim ng halaman sa labas ng bahay, o ilagay ang barya sa iyong pitaka at ang dahon ay itago sa loob ng pitaka bilang anting-anting. Mga tradisyon sa pagkain ng araw na ito. Ang pagkain ay hindi lamang pampabusog. Ito ay isang ritual mismo, isang paraan upang magkaisa, magpasalamat at ipagdiwang ang buhay. Sa araw na ito, ang mga pamilya ay madalas magtipon para sa isang espesyal na salusalo. Mahalaga ang paghahanda ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino, kakanin. Ang mga kakanin tulad ng suman, biko, puto at sapin-sapin ay kadalasang inihahanda. Ang malagkit na kanin ay sumisimbolo sa pagkakaisa at pagkakapit-bisig ng pamilya. Ang mga ito ay ginagamit din bilang handog ng pasasalamat sa mga santo at sa mga espiritu ng mga ninuno. Ang matatamis na kakanin ay nagpapahiwatig ng matamis at masaganang buhay. Panchit. Ang panchit ay hindi nawawala sa hapagkainan sa mga espesyal na okasyon. Ang mahahabang noodles nito ay sumisimbolo sa mahabang buhay at magandang kapalaran. Ang pagkain ng pansit sa araw na ito ay inaasahang magbibigay ng mahabang buhay sa buong pamilya. Gulay at sariwang prutas. Ang paglalagay ng sariwang gulay at prutas sa hapagkainan ay sumisimbolo sa kasaganaan at kalusugan. Ito ay paalala na ang mga biyaya mula sa kalikasan ay dapat pahalagahan at ibahagi. Pagbabahagi ng pagkain.
Higit sa lahat, ang tradisyon ng pagbabahagi ng pagkain sa mga kapitbahay, kaibigan, at kahit sa mga mahihirap ay napakahalaga. Ang pagbibigay ay nagbubukas ng pintuan para sa mas maraming biyayang dumating. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pangunahing pagbabawal ng araw na ito, mga bagay na hindi dapat gawin upang hindi maakit ang malas at mga negatibong enerhiya. Ang paglabag sa mga babalang ito ay may kaakibat na di ka nais-nais na bunga ayon sa mga sinaunang paniniwala. 1. Pag-iwas sa pagsisinungaling at paninira ng kapwa. Bawal ang paggawa ng anumang uri ng paninira, pagkakalat ng tsismis o pagsisinungaling. Paliwanag at bunga. Sa araw na ito na binabalot ng pananampalataya at proteksyon, ang mga negatibong salita ay may mas malakas na kapangyarihan na makasira. Ang pagsisinungaling o paninira sa kapwa ay hindi lamang magdudulot ng hidwaan sa relasyon, kundi mag-akit din ng masamang karma sa iyong buhay na magiging dahilan ng problema sa pamilya, trabaho at kalusugan. Ito ay makakapagsara ng pintuan ng mga biyaya at kapayapaan. 2. Pag-iwas sa pag-aaksaya ng pagkain. Bawal ang pagtatapon ng pagkain o pag-aaksaya nito ng walang kapararakan. Paliwanag at bunga. Ang pagkain ay biyaya mula sa Diyos at sa kalikasan. Ang pag-aaksaya nito, lalo na sa araw na ito, ay itinuturing na paglapastangan sa mga espiritu ng kasaganaan at pasasalamat. Ayon sa paniniwala, ito ay maaaring magdulot ng tagutom, kakulangan at kahirapan sa iyong pamilya sa darating na panahon. Ang bawat butil ay dapat pahalagahan. 3. Pagbabawal sa pagtatahi o paggupit ng kuko sa gabi. Bawal ang pagtatahi ng damit o paggupit ng kuko kapag gabi na. Paliwanag at bunga. Ito ay isang lumang pamahiin na malalim na nakaugat. Ang pagtatahi sa gabi ay sinasabing nagpapahaba ng mga pagsubok o nagdadala ng kamalasan. Ang paggupit ng kuko sa gabi naman ay pinaniniwalaang nagpapaiksi ng buhay, nag-aakit ng masamang espiritu o nagdadala ng sakit sa iyong mga mahal sa buhay. Ang dilim ay panahon ng mga lihim na gawain ng mga espiritu at ang paggawa ng ganitong bagay ay maaaring makagambala sa kanila. 4. Pagbabawal sa pagsasaayos o paglilinis ng bahay, lalo na pagwawalis sa gabi. Bawal ang pagwawalis ng bahay o paglilinis ng marurumi sa gabi. Paliwanag at bunga. Ito ay pinaniniwalaang magtataboy ng swerte at kasaganaan palabas ng iyong tahanan. Ang pagwawalis sa gabi ay tila pagtatapon ng mga biyayang dumating sa araw. Bukod dito, ang paglilinis sa gabi ay maaaring makagambala sa mga binignong espiritu na maaaring bumibisita at magdala ng kapayapaan sa iyong bahay. 5. Pag-iwas sa pagpapautang o paghiram ng pera ng walang malalim na dahilan. Bawal ang pagpapautang o paghiram ng pera sa araw na ito, maliban kung ito ay para sa isang tunay na emergency. Paliwanag at bunga. Ito ay pinaniniwalaang magdudulot ng pinansyal na paghihirap o pagtatalo sa hinaharap. Ang pagpapautang ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng pera, habang ang paghiram ay maaaring magdulot ng matagal na pagkakautang. Mas mainam na panatilihin ang daloy ng pera sa loob ng iyong sariling kontrol sa araw na ito upang maiwasan ang mga komplikasyon. Pagbabawal sa pagwawalang bahala sa mga nanghihingi ng tulong. Bawal ang pagbaliwala sa mga taong nanghihingi ng tulong, lalo na sa mga mahihirap o pulubi. Paliwanag at bunga. Ang pagbibigay ng tulong ay isang gawa ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Ang pagwawalang bahala sa mga nangangailangan ay pinaniniwalaang magsasara ng pintuan sa iyong sariling mga biyaya at mag-aakit ng kahirapan. Ang araw na ito ay tungkol sa pagbibigay at pagtanggap ng biyaya,
kaya't ang pagiging mapagbigay ay mahalaga. Sawin, pag-iwas sa pagsisimula ng malalaking bagay ng walang panalangin. Bawal. Ang pagsisimula ng anumang malaking venture o desisyon tulad ng bagong negosyo, paglipat ng bahay, nang hindi nagdadasal at humihingi ng gabay. Paliwanag at bunga. Ang paggawa nito ay tila pagsubok sa tadhana at pag-akit ng kabiguan. Sa araw na ito na may malakas na espiritual na enerhiya, ang bawat desisyon ay dapat na may basbas ng itaas. Ang pagdarasal ay nagbubukas ng daan para sa gabay at proteksyon na mahalaga para sa tagumpay ng anumang gawain. O ito, pagbabawal sa pag-iwan ng sapatos na nakaharap sa pinto sa gabi. Bawal ang pag-iwan ng iyong sapatos na nakaharap mismo sa labasan ng pinto sa gabi. Paliwanag at bunga. Ito ay pinaniniwalaang mag-aakit ng malas sa iyong tahanan. Ayon sa pamahiin, ito ay nagpapahiwatig na may aalis o lalabas sa bahay na maaaring mga hulugan ng pagkawala ng miyembro ng pamilya o pagkaubos ng swerte. Dapat itong nakaharap sa loob o nakahanay sa ibang direksyon. 9. Pag-iwas sa paghuhugas ng damit sa hating gabi. Bawal ang paghuhugas ng damit, lalo na ang mga personal na gamit sa kalagitnaan ng gabi. Paliwanag at bunga. Ang paggawa nito ay pinaniniwalaang umaakit ng mga espiritu na maaaring manirahan sa mga damit o magdala ng hindi magandang enerhiya sa tahanan. Ang gabi ay panahon ng pahinga at pagpapahinga ng mga espiritu. Ang paggawa ng ingay at trabaho ay maaaring makagambala sa kanila na magdulot ng kalungkutan o pagkakasakit. Sa huli, ang araw na ito ay isang paalala na ang ating mundo ay puno ng mga lihim at misteryo. Ito ay isang paanyaya na yakapin ang ating mga tradisyon, igalang ang mga paniniwala ng ating mga ninuno, at pahalagahan ang pananampalataya na nagbigay lakas sa ating lahi. Naway ang araw na ito ay magdala ng kapayapaan, proteksyon, at masaganang biyaya sa inyong lahat. Ingat at magkita-kita tayo muli sa susunod na kabanata ng mga misteryo ng ating mundo. Hanggang sa muli!